Kumusta po muli? Bago ko po simulan ang ating kwento, ay nagpapasalamat po ako sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito. At mega love shoutout po pala dyan sa Team Alright, sa Team Bishi, Team Wonders at sa iba pang individual na tumatangkilik at tatangkilik pa lang sa channel na ito. Bata pa lamang ako ay kinahuhumalingan ko na ang puno ng balete. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing nakakakita ako ng ganitong klase ng puno, para akong hinihila papalapit dito. Dahil sa pag-uugali kong ito, malimit sa mga kalaro ko ay lumalayo sa akin, Kuya Creepy. Ang weird ko daw kasi, dahil dito nakasanayan ko ng mapag-isa. Ako nga pala si Leo at ito ang aking kwento. Araw ng Sabado, bandang 3:00 ng hapon at walang tao sa bahay. Si mama ay nasa bayan at ang aking amain naman ay nasa bukid. Sa aking pagkabagot, lumabas ako at nagpalakad-lakad sa may kawalan hanggang sa makarating ako sa isang lugar na may maraming puno. Di ko na inisip na baka mawala ako kasi may maliit na daanan naman na pwede kong sundin kung sakaling maisipan kong umuwi na. Sa aking paglalakad papasok sa kakahuyan, nakakita ako ng napakalaking balete. Hindi lang iyon basta malaki, kundi napakalaki. Naalala ko tuloy ang usap-usapan sa baryo na may puno umano sa amin na nagiging isang kastilyo at ang mga naninirahan ay mga engkanto. Di naman talaga ako nakakakita ng ibang elemento, kaya naisip kong bakit ako matatakot kung di ko rin naman sila makikita. Dahil napagod ako kakalakad, ay nagpahinga ako sa may gilid ng punong baliti. Di ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Di ko alam kung gaano katagal akong nakaidlip. Pero napabalikwas ako nang biglang may kumalabit sa akin. Isang babaeng napakaputi ng balat. Nagulat kasi ako. Ngayon ko lang siya nakita mula nang dumating ako sa lugar ng aking amain. Ngumiti siya sa akin. Sabay tanong, "Anong ginagawa mo rito? Ba't mag-isa ka lang? Naliligaw ka ba?" Sunod-sunod na tanong niya sa akin. "Nako, hindi Gumagala lang ako hanggang makarating ako rito." Medyo nahihiya kong sagot. "Talaga ba? Nakakatuwa naman. Ngayon lang ako nakakita ng tao na naglakas loob pumunta sa punong ito." "Tao? Bakit? Hindi ka ba tao?" Pabiro kong sagot sa kanya habang pakamot-kamot sa ulo ko. Lihim kong pinagmasdan ang kausap ko. Mahaba at maitim ang kanyang buhok. Ang balat niya ay napakakinis na wari ay hindi nadatapuan ng lamok. Matangos din ang kanyang ilong. At ang mga mata niya ay kumikislap na tila ba napakasaya niya sa mga nangyayari. Pero napansin kong kakaiba ang kanyang kilos. Wala rin siyang linya sa baba ng ilong gaya ng normal na tao. Napakahina rin niyang magsalita. "Hoy, ano ka ba?" ang sabi niya sa akin. Bumalik ako sa realidad. "Ay, nako, pasensya na, meron lang akong iniisip," ang tugon ko sa kanya. "Saan ka nga pala nakatira? Ngayon lang kita nakita dito Bago ka rin ba sa lugar na ito?" "Naku, hindi Matagal na ako dito. Doon banda lang ako nakatira." Sabay turo niya sa bandang dulo ng kakahuyan. Talaga ba?" Sagot ko sa kanya sabay ngiti. "Nais mo bang sumama sa amin? Pwede tayong maglaro doon at kumain." Masaya niyang tanong sa akin. "Naku, medyo gumagabi na kasi.
Pwede bang bukas na lang? Tutal linggo naman eh. Tuwa akong tugon sa kanya. Nagulat ako dahil lumakas bigla ang hangin na tila ba tinutulak ako papalapit sa kanya. Pero bigla na lamang nawala. Sabay sagot niya sa akin. Sige aantayin kita bukas. Sana ay bumalik ka. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaibigan dito eh. Oo naman, babalik ako. Gusto mo magdala ako ng maraming tsokolate? Tanong ko ulit sa kanya. Marami kami niyan sa bahay pero walang lasa. Sagot niya sa akin habang dahan-dahang lumalayo. Bakit naman walang lasa? Ang weird naman. Nga pala, ano nga palang pangalan mo? Rana, sige humayo ka na at baka mahirapan ka pang makauwi. Sana ay magkita pa tayong muli. Tumawa ako sabay tango habang kumakaway pa uwi. Lumingon ako sa bandang kanan ko nang biglang pagtingin ko sa gawi ni Rana. Sa natatayuan niya ay wala na ito. Dali-dali akong umuwi pabalik sa aming bahay dahil medyo nagagabi na. Nagulat ako nang pagdating ko sa bahay nagkakagulo na sila dahil sa kakahanap sa akin. Alas 10 na pala ng gabi, ngunit sa isip ko ay mag-aalas 6 pa lamang. Dali-dali akong tinanong ng aking ina kung saan ako galing. Marahan lamang akong sumagot na sa may malaking balete. Nilapitan ako ng aking amain sabay tanong. May nakita ka ba? Babae o lalaki? Hindi ko alam pero bakit hindi ko sinabi ang totoo? Alam ko kasing pag sinabi ko ay pagbabawalan na nila akong pumunta doon. Huminga ng malalim ang aking amain. Ay nako, nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong niya sa akin. Opo. Garalgal kong sagot. Huwag ka nang babalik roon Puno ng kababalaghan ng lugar na yon. Maraming mapanlilang na mga bagay ang masasalamuha mo pag pumunta ka roon. Sana ay nagsasabi ka ng totoo. Habang maaga pa, sige na, magpahinga ka na at kalimutan ang mga nangyari ngayong araw nito. Seryosong sabi ng aking amain. Tumango ako sabay panhik sa aking kwarto. Alam kong mali ang iniisip ko, pero parang mabait si Rana. Hindi mawala ang wangis ni Rana sa aking isipan, kaya babalik ako roon. Hindi man bukas, pero hahanap ako ng paraan. Okay, yun po yung kwento natin ngayon. At abangan pa po ang karugtong ng kwentong ito. At maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtangkilik at pakikinig sa mga kwentong ating ibinabahagi rito. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone.